Finals MVP at season MVP ng MPBL na si Justin Baltasar magi-stay pa rin kaya sa Pampanga matapos nga nitong makatanggap ng panibagong offer mula sa tatlong koponan diyan nga sa Japan B-League. At Coach CJ Bruton, bakit nga ba tinanggal ng Adelaide 36ers? Pero bago yan, hihingi lang ako ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Sa balitang inilabas ni Snow Badwa para nga sa spin.ph ay sinabi ni Justin Baltasar na kahit nga idolo niya itong si Japet Aguilar at Junmar Fajardo ay wala pa rin daw sa isip niya na magpa-drop dyan nga sa PBA para sa susunod na season. Masaya siya at nag-i-enjoy dito nga sa Pampanga. Siyempre kaka-champion lang nila, no? At sinasabi niya nga rito na sapat yung ibinibigay sa kanya netong si Governor Pineda para sa pamilya niya. Actually sobra pangarap at nakatanggap nga siya ng tatlong offer mula diyan sa tatlong koponan sa Japan B-League at kasalukuyan kasi nga nasa playoff run yung Pampanga noon kaya hindi niya na-entertain. Pero sabi niya kung siya tatanungin, masaya siya na naglalaro siya para sa bayan niya diyan nga sa Pampanga at meron daw kasi silang target na makuha yung kauna-unahang back-to-back championship dito nga sa MPBL na hindi pa nangyayari dyan nga sa 6 na season ng MPBL. So ang tabayanan natin mga kabasketball kasi alam naman natin na sobrang laki ng ini-offer ng Japan B-League para sa kanilang mga players at siguro nakita nila na mahusay talaga itong si Justin Baltasar. Siguro hindi lang naging maganda yung paggamit sa kanya noong nakaraang naglaro siya diyan nga sa Japan B-League. Patungkol naman doon sa mga players na posibleng ma-operan ngayon ng Japan B-League or ng KPL, nandiyan mga kabasketball itong dalawang player na to ng UAAP. Yan nga ay itong si si Francis Lopez, rookie of the year natin ngayon, saka si Kevin Kiambao yung naging MVP ngayong season. Patungkol naman dito sa naging pagtanggal ng Adelaide 36ers dito nga kay Coach CJ Bruton, sinabi nga rito na sa kabila yan ng 13 games, 4 lang yung naipanalo netong bagong kupunan ni Coach CJ Bruton. Pero ano ba yung mga nangyari mga kabasketball? Yung mga latest update dito kay Coach CJ Bruton, parang isinisisi niya kasi doon sa kumbaga schedule ng mga laro netong NBL Australia. Napakahirap daw, kaya yun daw yung isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan sila. Are they kidding themselves? The NBL is not your fight. The fight was with the Tasmania Jack Jumpers. That's who your fight was with, and you wanted no parts of it. It got too hard for you. You want to find somebody's character, you want to see what somebody's about, put them to the sword. Then you'll find out. There's only one word to describe that attitude, and it is soft. At syempre nakita naman natin yung performance niya, hindi ganun kaganda. Pang-siyam sila, no? 10 yung kupunan, pang-siyam sila. So talagang ganun pa rin no? Hindi mo masabi na sa mga players. Actually, yung mga players niya dati talagang napakalakas, no? Yung tatlong import na yun, si Craig Randall, si Antonius Cleveland, si Robert Franks, puro malalakas yun. Tinalo nga nila yung Phoenix Suns Nga lang, ang concern sa kanya ng mga tao, hindi niya na i-rotate ng maayos yung kanyang mga players. At pagka tiningnan mo nga yung comment section mga kabasketball, sabi, ito raw yung pagbabago na talagang kailangan nila, di ba? Sabi pa dito, 2 years too late na raw. Dati pa daw dapat na pinalitan itong si Coach CJ Bruton. Good news daw yan. Pero magkaganon pa man, sabi nga nila, merong magagaling, mahusay kasi na player yang si Coach CJ Bruton Yun nga lang, hindi siya fit para maging coach, no? Hindi siya naging matagumpay. Pero tingnan natin sa mga susunod na panahon, pagka naging coach uli siya, kung maganda na, kung natuto siya dito sa mga naging experience niya. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.